Grabe! Ganyan ilarawan ng mga opisyal ng NATO ang nangyayari ngayon sa Ukraine. Hindi dahil pabaya ito, kundi dahil revolusyonaryo ito. Sa mga kagubatan at sakahan sa silangang Ukraine, isang network ng murang mga mikropono at cellphone ang tahimik na binabago ang mga patakaran ng digmaan. Hindi ito nagpapalipad ng misil o nagjajam ng signal, nakikinig lang. Ito ay sapat upang takutin ang mga operator ng Russian drone at magulat ang mga general ng NATO. Ngunit higit pa ito sa isang acoustic trick. Hinahanap din ng bagong sistema ng Ukraine ang kalaban. Hindi lang nakikinig dito. At heto ang kwento sa likod nito. Nagsimula ito sa isang artificial intelligence company na dating gumagaya ng mga boses ng mga sikat para sa mga big-budget Hollywood films. Ang sandata na kanilang ginawa ay ang pinakamaliit sa modernong larangan ng labanan. Tara, suriin natin ito. Ang Respeecher, isang voice synthesis startup, ay nakatuon sa pagpapabuti ng mga machine learning algorithm na kayang suriin at gayahin ang mga pattern ng pagsasalita ng tao sa loob ng maraming taon. Ang kanilang teknolohiya ay sapat na kasofistikado para kopyahin ang boses ng mga karakter sa Star Wars at lumikha ng kapani-paniwalang digital na pagganap para sa malalaking pelikula. Nang salakay ng Russia noong 2022, hinarap ng mga tagapagtatag ng kumpanya, pinamumunuan ni Chief Technology Officer Dmytro Bielevchov ang desisyon na magtatakda ng kanilang ambag sa pagtatanggol ng Ukraine. Malabo ang paglipat mula sa libangan patungong depensa. Magkaiba ang voice cloning at missile detection, ngunit may pinag-uugatan silang mahalagang pundasyon. Pareho nilang kailangan ng masalimuot na pagproseso ng audio signal at pagkilala ng pattern gamit ang machine learning. Ang parehong mga algorithm na kayang magkaiba-iba ng mga boses ng tao ay maaari ring sanayin upang matukoy ang natatanging tunog ng mga paparating na banta. Kasama ng Respeecher team, sina Pavlo Chupka mula sa I-3 Engineering at Marian Solim ng 100 at 25 TH Territorial Defense Brigade ng Ukraine ang nagsimula sa pagbuo ng Zvuk, ang Ukrainian para sa tunog. Ang hamon ay lumikha ng isang sistemang maaasahan sa pagkilala ng mga Russian na misil at drone mula sa ingay sa pang-araw-araw na buhay. Kinakailangan ng mga machine learning model na makilala ang tunog ng mga makina ng misil mula sa iba't ibang ingay sa paligid tulad ng hangin, kalsada, insekto, boses ng mga inhinyero, baka, chainsaw, pagputol ng kahoy, o anumang tunog sa kanayunan ng Ukraine. Ang mga lagda ng kagamitang militar na tutukuyin ng sistema ay kumakatawan sa 0.1% lang ng pinagmumulan ng impormasyon. Sa simula, ang sistema ay may halos 50% na antas ng katumpakan, na parang paghuhulog lang ng barya. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay at unti-unting pag-iipon ng totoong audio data mula sa labanan na nakolekta ng mga militar na nakaranas ng mga pag-atake, napabuti ng koponan ang kakayahan ng algorithm na paghiwalayin ang mga banta mula sa ingay sa paligid. Ang hardware na bahagi ng Zvuk ay mukhang simple lang, ngunit napakatalino at epektibo. Bawat istasyon ay binubuo ng mga hubog na acoustic mirror. Mga kalahating metro ang diametro na dinisenyo upang ituon ang mga alon ng tunog sa napakasensitibong mikropono. Gumagana ito tulad ng pag-focus ng satellite dish sa mga radio signal. Ang acoustic collector na ito ay sinusuportahan ng isang shoebox-size na computer na nagpapatakbo ng real-time artificial intelligence algorithms para sa audio processing. Ngunit ang tunay na tagumpay ay nang malutas ng team ang domain shift problem. Ang mga tunog mula sa internet o ligtas na distansya ay hindi sapat para sa pagsasanay. Ang isang misil na lumilipad ng mataas sa itaas ay may ibang tunog kumpara sa isang dumadaan ng malapit. Ibig sabihin nito, kinailangan ng mga developer na magtrabaho mismo sa loob ng militar ng Ukraine at sa totoong mga kapaligiran. Sa mga combat zone, nire-record ng mga unit ang tunog ng mga malapit na pagdaan para matutuhan ng artificial intelligence ang totoong tunog ng paparating na banta. Kaya naman, nakamit ni Zvuk ang zero false negatives na sinasabi ng mga lumikha nito noong 2022. Dahil dito, hindi kailanman nagkamali ang sistema sa pagtukoy ng tunog mula sa kagamitang militar. Kahit may maling alarma paminsan-minsan, ang bisa ng sistema ay napatunayan sa loob ng ilang oras mula nang mailagay ito. Na-detect ng istasyon ang isang cruise missile 4 na oras lang matapos itong maitayo
na nagpatunay na epektibo ang acoustic detection sa tunay na labanan. Limitado pa rin ang unang paglulunsad ng Zvuk. Nasa 40 istasyon lamang ang network sa buong Ukraine. Ito'y sapat na patunay ng konsepto, ngunit malayo pa sa komprehensibong coverage. Bukod dito, ang saklaw ng pagtuklas ay 3 milya lamang para sa mga drone at artilyeriya, at 5 milya naman para sa mga misil. Dapat pa ring paunlarin ang sistema upang makamit ang kailangang estratehikong epekto ng Ukraine. Kaya naman, itinatag ng Zvuk ang pundasyon ng teknolohiyang magpapahintulot sa mga susunod na pag-unlad. Napatunayan nito na ang artificial intelligence, powered na akustikong pagtukoy ay epektibo sa labanan. Ang miniaturized na hardware ay kayang magproseso ng komplikadong audio signatures sa totoong oras, at ang mga kumpanyang teknolohiyang sibiliyan ay mabilis na maiaangkop ang kanilang kaalaman para sa mga aplikasyon sa depensa. Pero higit sa lahat, ipinakita ng Zvyuk ang pangunahing prinsipyo na magtutulak sa susunod na 2 yugto ng ebolusyon. Ang acoustic detection ay nagbibigay ng maagang babala para sa mga banta na mababa ang lipad na hirap subaybayan ng tradisyonal na radar, at mas mura ito kumpara sa karaniwang mga sistema ng depensa sa himpapawid. Kaya, ang hamon ay ang pagpapalawak ng mabisang acoustic detection mula sa ilang dosenang istasyon tungo sa buong bansa. Ang solusyon ay nagmula sa 2 inhinyerong Ukrainian na nagtatrabaho sa isang garahe. Hindi tulad ng sopistikadong artificial intelligence startup sa likod ng Zvuk, binigyang diin ng pamamaraang to ang pagiging simple, matipid, at mabilis na pagpapatupad kaysa sa teknikal na kasopistikaduhan. Ayon kay General James Hecker, commander ng United States Air Forces sa Europa at Africa, naglagay ang mga inhinyerong ito ng mikropono at cellphone sa 6 na talampakang poste para makinig sa mga one-way unmanned aerial vehicle. Nagdulot ito ng pagbabago sa buong disenyo. Pinatunayan na di kailangang maging pinakamoderno ang hardware para magkaroon ng epektibong acoustic detection kung magiging sapat ang network size at mahusay ang signal processing. Ang proyektong Sky Fortress ay nagpapakita ng malaking pagbabago mula sa high-tech na istasyon ni Zvuk patungong distributed sensor network. Sa halip na maglagay ng sopistikadong acoustic mirror at dedikadong processing unit, ang Sky Fortress ay gumamit ng mas simpleng hardware na madaling gawin at maipamahagi agad sa malawak na lugar. Pinagsamang libu-libong simpleng sensor ng Sky Fortress sa isang maayos na detection network. At nagawa nila ito. Ang matematikal na prinsipyo sa likod ng pamamaraang ito ay tinatawag na acoustic triangulation, kapag 3 o higit pang acoustic sensor ang sabay na nakakakita ng parehong tunog. Ang pagkakaiba-iba ng oras ng pagdating sa bawat punto ay magagamit para matukoy ang eksaktong pinagmulan gamit ang triangulation. Ito rin ang prinsipyong ginagamit sa Global Positioning System positioning. Ngunit sa pagkakataong ito, sound wave ang ginagamit sa halip na radio signal. Base sa mga opisyal ng militar, ang Sky Fortress ay naglagay ng halos 8,000 hanggang 10,000 acoustic sensor sa buong Ukraine. Lumilikha ito ng tinawag ni General Hecker na napakatumpak na impormasyon na pinagsasama-sama sa isang central computer at ipinapadala sa mga mobile fire team. Ang malawak na sensor network na ito ay nagbigay ng ilang kritikal na kalamangan kumpara sa mas kaunting deployment ng ZVUC. Una, ang dami ng mga sensor ay nagdulot ng redundancy na nagpabuti sa pangkalahatang reliability ng sistema. Kahit may ilang sirang sensor, patuloy pa ring epektibong makakapag-operate ang network. Pangalawa, ang mas malawak na coverage ay nangangahulugan na mas maagang madedetect ang mga paparating na banta at tuloy-tuloy na matutunton habang dumadaan sila sa iba't ibang sensor zones. Ngunit ang pinakamahalaga, ang pamamaraang ito ay nagbigay ng level ng katumpakan na hindi maabot ng mga solo na sensor. Isang acoustic sensor ay maaaring magbigay lang ng magaspang na impormasyon sa direksyon, pero maraming magkakakonektang sensors ang kayang makabuo ng eksaktong koordinada, landas ng paglipad, at pagtatantya ng bilis para sa mga target. Napatunayan ang revolusyonaryong pagiging matipid ng pamamaraang ito. Ayon sa NATO, ang kabuuang halaga ng Sky Fortress Network ay humigit kumulang $54 milyon para ipatupad at panatilihin. Mas mura pa ito kaysa sa 2 Patriot Air Defense Missile na halos itinuturing ng disposable. Ang bawat sensor ay nagkakahalaga ng $400,500 na nagpapahintulot sa pambansang pagpapalawak ng sistema. Kasing kahanga-hanga rin ang bisa nito sa operasyon. Ayon kay Hecker,
Noong 2024 matagumpay na na-intercept ng Ukraine ang 80 sa 84 drone ng Russia. Ito ay kumakatawan sa 75%. Naantas ng katumpakan na nakamit sa pamamagitan ng pagsasama ng acoustic detection at mabilis na pagpapadala ng mga mobile fire team na may mga anti-aircraft gun. Ngunit ibinunyag din ng Sky Fortress ang mga limitasyon ng acoustic detection na nakabase sa lupa. Magaling ang network sa pagtukoy ng mga banta na mababa ang lipad tulad ng mga drone at cruise missile. Ngunit hindi nito matapatan ang saklaw ng distansya at taas ng mga tradisyonal na radar system. Limitado ang saklaw ng pagtukoy sa iilang milya lamang. Nagbibigay ng makabuluhan ngunit maikling oras ng maagang babala. Ang pagiging nakapirmi ng mga sensor ay nangangahulugang ang network ay nagbibigay lamang ng coverage sa mga lugar na may mga istasyon. Kung kailanganin ng Ukraine na ilipat ang harapan tulad ng pag-atras o pag-abante, kailangan nitong magtayo ng karagdagang operating stations. Dahil sa mga limitasyong ito, nabuo ang ikatlong yugto ng ebolusyon, ang mobile acoustic detection na maaaring gamitin kahit saan para sa reconnaissance operations. At dito pumapasok ang Germanong tagagawa na quantum systems na pinapahusay ang kanilang vector drones. Hindi tulad ng mga nakaraang ground-based sensors, ang mga drone ay lumilikha ng mobile acoustic sensing platform na maaaring magbigay ng detection coverage saan man ito makapaglipad. Ang mga acoustic sensor na gumagawa nito ay dinevelop ng Velas Acoustics na ngayon ay pag-aari na ng quantum systems at nakatakdang ikabit sa mga drone sa mga susunod na buwan. Ang mga ito ay halos kasing laki lang ng hintuturo at ilang gramo ang timbang, ngunit kaya pa ring tukuyin ang artillerya at mortar sa 10 milyang layo. Ang pag-unlad na ito ay isang malaking hakbang sa paggamit ng acoustic detection sa mas malawak na military operations, kung saan ang Zvuk at Sky Fortress ay pangunahing defensive systems para protektahan ang Ukraine mula sa mga paparating na pag-atake. Ang mga reconnaissance drone na ito ay aktibong plataporma sa pangangalap ng intelihensya na tumutukloy sa mga posisyon ng artilyeriya ng kalaban. Kaya, sa halip na maghintay na lumapit ang mga eroplanong kalaban sa himpapawid ng Ukraine, kung saan pwedeng ma-detect ng mga ground-based sensor, pwedeng gamitin ng militar ang mga ito para sa search and destroy missions na di umaasa sa direktang visual na contact para sa paunang pagtukoy ng target. Ang kakayahang ito ay tumutugon sa isa sa mga pinakamatinding hamon sa makabagong digmaan, ang mabilisang pagtukoy at unang patakaran sa pag-atake. Ang tradisyonal na mga pamamaraan sa pagtukoy ng mga kanino ng kalaban ay umaasa sa mga radar system na sumusubaybay sa mga papalapit na bala pabalik sa kanilang pinanggalingan o sa visual reconnaissance na nangangailangan ng direktang pagmamasid sa mga posisyon ng artilyerya. Ang acoustic detection ay may ilang benepisyo kumpara sa mga nakasanayang pamamaraan. Di tulad ng mga radar system na nagpapalabas ng signal na maaaring matukoy at maging target ng kalaban, ang mga acoustic sensor ay ganap na pasibo. Nakikinig lang sila at hindi nagpapadala ng signal, kaya mas mahirap silang matukoy at talunin ng kalaban gamit ang electronic warfare o direktang pag-atake. Bukod dito, ang tunog ay tumatalbog sa mga ibabaw at hindi nangangailangan ng tuwid na linya ng visual na pagtukoy. Kaya nitong makakuha ng mga signal ng galaw at pag-deploy ng kalaban ng hindi nalalagay sa panganib ang mga drone na may dalang kagamitan. Ang planong pagpapahusay ng artificial intelligence ng vector system ay magbibigay daan dito na kilalanin ang iba't ibang uri ng artilyerya at mortar base patay sa kanilang tunog o acoustic signatures. Ang kakayahang ito ay maaaring magbigay ng intelihensyang higit sa simpleng pagtukoy ng lokasyon. Ang pagtukoy sa mga partikular na uri ng armas na ginagamit ay makatutulong sa mga military planner na malaman ang tungkol sa komposisyon, kakayahan sa lohistika, at mga layunin sa operasyon ng unit ng kalaban. Ang isang drone na kayang makilala ang pagkakaiba ng karaniwang artilyerya at mga advanced na rocket system ay nagbibigay ng mas mahalagang intelihensya kumpara sa drone na tanging pagputok lang ng baril ang kayang iulat. Dagdag pa rito, dinisenyo ang sistema para automatikong itutok ang mga optical sensor ng drone sa direksyon ng natukoy na putukan na nagbibigay ng agarang visual na kumpirmasyon at mas detalyadong pagsisiyasat sa mga target. Ang automatikong pagtugon na ito ay solusyon sa isang praktikal na limitasyon ng mga nakaraang acoustic detection system. Ang pagkaantala sa pagitan ng pagtukoy at pagtugon, gamit ang Zvuk at Sky Fortress, na abisuhan ng acoustic detection ang human operators sa mga banta.
Ngunit manumanong pinipindot pa rin ng operators ang mga depensa. Layunin ng vector system na alisin ang karamihan ng pagkaantala sa pamamagitan ng automatikong paggabay sa drone para makamit ang real-time na visual na koneksyon. Ang isa sa mga pangunahing paraan para mapakinabangan ng Ukraina ito ay sa pamamagitan ng mas epektibong paglaban sa mga sistemang artilyerya ng Rusya. Dahil iyan ang bahagi kung saan may malaking numerikal na kalamangan ang Rusya simula pa noong unang araw. Ang mga traditional na counter-battery operations ay nangangailangan ng koordinasyon sa pagitan ng mga radar system, communication network at artillery unit para matukoy at maresponde agad sa kalabang putok. Tinatamaan ang moving target bago makalipat ng posisyon. Mapapabilis ng mga bagong vector drone ang prosesong ito. Ang mga drone ay maaaring mag-detect ng kalabang artillerya gamit ang acoustic sensors, kumpirmahin ang target gamit ang optical systems, at agad na ipadala ang eksaktong koordinada sa sariling artillerya o air assets para sa mabilis na pag-atake. At mayroon pang isang aspeto ng paggamit ng mga drone na lampas pa sa kayang gawin ng Sky Fortress. Ang mga drone na may mobility vector ay maaaring magbigay ng acoustic detection kahit saan sila makalipad, kabilang ang malalim na recon missions sa kalaban. Samantala, ang mga land-based station system ay pangunahing ginagamit lamang para sa depensa. Posibleng baguhin nito ang acoustic detection mula sa pagiging pangunahing teknolohiyang pangdepensa tungo sa pagiging aktibong kasangkapan sa pangangalap ng impormasyon na sumusuporta sa mga opensibong operasyon. Oo, may limitasyon pa rin ang mga drone. Mas maikli ang kanilang detection range kumpara sa mga radar system. Bukod pa rito, ang drone mismo ay para lamang sa reconnaissance at wala itong sariling mga sandatang pandigma. Kailangang magtrabaho sa masama at maingay na kapaligiran. Dahil nangangailangan pa rin ang drone ng network link, maaaring sapat na ang pag-unlad ng mga kontra-drone na taktika ng Rusya para maging banta sa mga ito. Plano ng Quantum Systems na pagandahin at ipakalat ang kanilang mga drone sa tag-init ng 2025. 3 taon lamang ito matapos magsimula ang mga paunang eksperimento ng ZVUC. Isa itong kapansin-pansing pinaikling development cycle na halos imposibleng mangyari sa ilalim ng mga proseso ng military procurement sa panahon ng kapayapaan. Gayunpaman, ipinapakita rin ng vector system ang mga limitasyon na pumipigil sa teknolohiya ng acoustic detection. Kahit na nakamamangha ang 15 km detection range para sa maliit na hardware, ito ay maliit na bahagi lamang ng saklaw ng mga makabagong radar system. Ang acoustic sensor ay nananatiling mahina sa parehong salik sa kapaligiran, lagay ng panahon, ingay sa paligid, at sinadyang kontrahakbang na nakaapekto sa naunang henerasyon. Kahit na ang mga drone ay prototype pa lamang na may limitadong pagsubok sa labanan, mahalaga ang masiglang tugon mula sa NATO. Sinusuri ng mga tagaplano ng NATO hindi lamang ang nagawa ng Ukraine, kundi pati na rin kung paano nila ito nagawa ng mabilis at matipid. Ang mga komento ni General Hecker tungkol sa kanyang labis na paghanga at ang pagtawag ni NATO Assistant Secretary General Tom Goffus sa pag-unlad na ito bilang baliw ay nagpapakita ng higit pa sa paghanga sa pagiging malikhain ng mga Ukrainian. Ipinapakita nito na ang United States at Europa na mas mayaman kumpara sa Ukraine na apektado ng digmaan ay nahihirapan sa pag-angkop ng kanilang mga sistemang militar para makaagapay sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Ngayong ika-21 siglo, ang mga implikasyon sa gastos ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa pagpaplano ng NATO para sa mga sistemang depensa at pambansang militar. Ang mga tradisyonal na sistema ng depensa sa himpapawid ay nangangailangan ng malaking puhunan para sa mga sopistikadong radar, sistema ng missile, at infrastruktura ng utos. Gumagamit ang Ukraine ng mas murang teknolohiya sa acoustic detection na nakakapagbigay pa rin ng resulta. Sapat na para hadlangan ang isa sa mga pinakamalaki at pinakamaunlad na militar sa mundo sa labas ng NATO. Gayunpaman, ang estratehikong halaga nito ay lampas pa sa usapin ng gastos. Ang pag-usbong mula sa ZVUC hanggang Vector ay nagpapakita kung gaano kabilis umuunlad ang teknolohiya kapag pinapatakbo ng agarang pangangailangan sa halip na matagal na proseso ng pagbili. Ang mga timeline ng pagkuha ng NATO ay umaabot mula 5 hanggang 10 taon para sa maraming mahahalagang sistema. Ang digmaan sa Ukraina ay tumagal na ng mahigit 3 taon at 4 na buwan. At ang acoustic system ay nasa ikatlong pangunahing bersyon na nito. Gaano katagal kaya aabutin para sa NATO na makabuo ng parehong kakayahan kung walang digmaan na naganap at magkano ang magagastos ng mga mamamayan ng kanilang mga bansa? Iiwan namin sa inyo ang mga sagot sa mga tanong na iyan para pag-isipan ninyo.
Ang kakayahan ng Ukraine sa networking at data fusion ay nagpapakita kung paano mapapaunlad ng NATO ang sariling integrated air defense systems nito. Ang pagsasama ng acoustic detection sa radar, optical, at signal intelligence ay makakapagpahusay ng kakayahang makapagtukoy ng maaasahan at makakapagpababa ng kahinaan ng mga tradisyonal na sensor systems laban sa electronic warfare. Ang mas makapangyarihang kakayahan ng NATO sa pagtuklas kumpara sa Ukraine ay maaaring mangahulugan ng mas matatag na defensive system para sa epektibong panlaban. Ang vector integration ay nagbibigay ng bagong modelo para sa multi-domain sensor platforms na maaaring baguhin ang paraan ng surveillance at reconnaissance ng NATO. Ang paglalagay ng iba't ibang uri ng sensor sa iisang plataporma, optical, infrared, acoustic at iba pa, ay maaaring magbigay ng mas komprehensibong kaalaman sa labanan kumpara sa mga tradisyonal na single sensor system. Kahit walang opisyal na pahayag ang NATO ukol sa paggamit ng teknolohiyang Ukraine para sa sarili nilang kagamitan, itinatag na nila ang Joint Analysis, Training and Education Center o Joint Analysis, Training and Education Center sa Poland na pinapatakbo nila kasama ng Ukraine. Ang pagsali ng Joint Analysis, Training and Education Center sa pagsasaliksik ng mga posibilidad ng acoustic detection ay nagpapakita na naniniwala ang Ukraine at NATO na may praktikal na potensyal ang sistemang ito sa modernong digmaan na hindi pa lubos na nagagamit. Gayunpaman, walang sistemang ginawa ng Ukraine na perpekto. Ang mga salik sa kapaligiran, limitasyon sa saklaw, at kahinaan sa mga countermeasure ay nangangahulugang maaaring palaging pangalawa ang mga acoustic system kumpara sa mga tradisyonal na sistemang nakabase sa radar. Posible ring maabot ng sistema ang limitasyon bago pa ito maging practical magamit, lalo na kung magawa ng Rusya o China ang mapagkakatiwala ang mga kontra-estratehiya. May paraan ang sistema para mapagtagumpayan ang ilang hadlang sa pamamagitan ng redundancy. Bagaman ang tatlong magkaibang sistema ay bahagi ng isang linear na pag-unlad ng mobility at reliability. Bawat isa ay may sariling gamit at operasyonal na benepisyo. Sa makatuwid, maaaring pagsamahin ang tatlong sistema para mas malawak na saklaw. Ang pag-unlad mula sa centralized, distributed, hanggang sa fully mobile na mga detection system ay posible lamang sa pagsasama ng iba't ibang konsepto at mga umuusbong na teknolohiya. Bawat isa ay may malaking epekto sa hinaharap ng digmaan mismo. Napaunlad ng Ukraine ang mga sistemang ito sa pamamagitan ng maliliit na pribadong grupo o kumpanya. Hindi ng malawakang programa ng gobyerno. Ipinapakita nito na ang maliliit na grupo na may tiyak na layunin ay maaaring makahigit sa malalaki, may pondo, at tradisyonal na mga programa ng pag-unlad sa tamang mga pagkakataon. Maaaring magdulot ito ng seryosong katanungan sa NATO kung sapat pa ba ang tradisyonal na mga modelo ng pagbili ng depensa para sa mabilis na nagbabagong kapaligiran ng banta. Pangalawa, ang pag-unlad ng artificial na intelihensya ay mahalaga rin sa hinaharap na sistema, hindi lang para sa akustikong pag-detect. Ang mga drone na pinagaling ng artificial intelligence ay sumikat na sa balita na nagpapahiwatig na maaaring mapalitan ng artificial intelligence ang ilang gawain ng mga human operator. Maaaring magdulot ito ng malawakang pagbabago sa kung paano binubuo ng mga pambansang militar ang kanilang mga programa sa pagsasanay o pinupunduhan ang mga particular na unit. Ang paggamit ng artificial intelligence sa reconnaissance at surveillance ay magpapababa sa pangangailangan ng manpower ng bawat bansa. Maaaring makatulong ang artificial intelligence para mapunan ang kakulangan sa pag-e-enroll ng mga estudyante sa kanluraning mundo na nahihirapang maabot ang kanilang mga kwota. Pangatlo, ipinapakita ng mga trend sa miniaturization na ang mga sistema ay magiging mas kompakto at epesyente sa enerhiya. Maaari itong mauwi sa integrasyon sa mas maliliit na drone platforms o pagkakabit ng acoustic sensor sa personal na kagamitan ng mga sundalo para sa kanilang sariling kamalayan sa kapaligiran. Hindi lang ito limitado sa acoustic detection. Nakamit na ng Ukraine ang malalaking tagumpay gamit ang maliliit na commercial drone para sa mga opensibang misyon. Ang maliit na pagbawas ng bigat sa magagaan na sistemang ito ay makabuluhang mapapahaba ang operasyon nito. Sa kabilang banda, ang maliit na drone na may karagdagang sistema ay mas mahirap matukoy o mapigilan gamit ang tradisyonal na pamamaraan. Kaya may mas malaking potensyal ito para sa mga lihim na operasyon. Gayunpaman, hindi lang ang Ukraine ang nakaranas ng napakalaking pag-unlad. Kung mapapatunayan ang pagiging epektibo ng teknolohiyang ito batay sa kasalukuyang resulta, malamang na gagawa rin ang ibang bansa ng sarili nilang kakayahan sa acoustic detection na maaaring magbago ng balanse sa iba't ibang regional na labanan.
Ang ulat na pagkopya ng Russia sa mga acoustic detection system ng Ukraine ay nagpapahiwatig na malapit na ang kakayahan ng Russia at China. Ang Ukraine ay malapit ng mapilitan gumawa ng mga kontrasistemang hindi pa lubusang napapahusay dahil sa kaunting tagumpay na lang ang kailangan. Para sa NATO, ang pangunahing hamon ay ang pagsasama ng mga aral mula sa Ukrainian acoustic detection sa kasalukuyang depensa at proseso ng pagpili. Ang alyansa ay dapat humanap ng paraan para makinabang sa mabilis na inobasyon ng Ukraine, habang pinapanatili ang mga pamantayan sa kalidad at interoperability na kailangan para sa iba't ibang operasyonal na pangangailangan nito. Kung nagustuhan mo ang video, baka magustuhan mo rin ang aming pagsusuri kung paano nanguna ang Ukraine sa larangan ng mga drone. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe para sa araw-araw na balita mula sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan.